Pero ngayon, hindi na. Ginagawa na kitang fishers of men. Nakikinig po ba tayo? Verse 20, tingnan ninyo. Verse 20. Walang kukurap. Tingnan ang verse 20. At once. Ano yung sabihin ng at once? Bigla-bigla. Parang sabi, bigla-bigla. Hindi matagal ha? Hindi matagal. Yung iba ang tagal eh. Susunod rin lang sa Panginoon. Maglilipot lang din sa Panginoon. Magpo-full time din lang sa Panginoon. Magbibigay din lang ng verse cross. Pinatagal pa. Ito at once. They left their nets. Anong iniwan nila? Yung kanilang mga lambat. Iniwanan na yung mga lambat nila. Bahala na kayo sa buhay ninyo. At sila ay sumunod kay Jesus. Nakikinig pa ba tayo? Iniwan nila yung lambat nila. Ano ba yung, saan ginagamit yung lambat? Panguhuli ng isda. Eh, hindi na sila manguhuli ng isda eh. Hindi na nila kailangan yung lambat. Ang ginawa nila, sumunod kay Jesus. Ituloy natin yung verse 21. Verse 21. Hindi pa nasiyahan si Jesus ha? Ayaw niya ng 2 full-time lang. Lumakad pa siya. Going on from there, he saw 2 other brothers. 2 na namang kapatid ang tinawag niya. Puro magkapatid talaga tinatawag eh. Ay, mga magkakapatid talaga tinatawag ng Panginoon. Kakapatid talaga yan. Nakikinig pa ba kayo? At tinan ninyo, going on from there, he saw 2 other sisters as the brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. John the Apostle, beloved. Tingnan ninyo. Walang kukurap. Tingin sa harapan. Walang kukurap. They were in a boat. Saan ginagamit yung boat? Sa pangingisda. With their father Zebedee. Sino kasama nila sa pangingisda? Ang tatay nila. Yung magkapatid, si James at saka si John, kasama ang tatay, nangingisda sila. Preparing their nets, Jesus called them. Tinawag sila ng Panginoon. Sino tinawag ng Lord? Si James at saka si John. Verse 22, walang kukurap. Verse 22, walang kukurap. And immediately, bigla na naman. Tanggapin mo na siya Kristo. Teka. Magbagong buhay ka na. Teka. Iwanan mo na marinig-arinig mo. Teka. Magbigay ka na. Teka. Mag-full time ka na. Teka. Puro teka. Sa Biblia, walang teka. Kalabutin mo, katabi mo, sabi mo sa Bible, walang teka. And immediately, at once, immediately, pag sinabi mong immediately ha? Di ba? O iwanan mo na yung paninigarilyo mo. Hirap yan. Alam mo bang, simula ng balita ko, naninigarilyo na ako. Teka. Puro ka teka. And immediately, tinan nyo, and immediately, they left the boat. Ano iniwan nila? Yung bangka. Bahala ka na sa buhay mo, bangka. Manghuli ka mag-isa ng isda. Nagtapos ba na iniwan nila ang kanilang bangka? Hindi! Tingnan ninyo. And immediately they left the boat and their father. Pati tatay nila, iniwan nila. Sorry, tay. Pangarap mo tayo na maging successor mo kami bilang magaling na mangingisda. Pero sorry, tay. Tinatawag kami ni Jesus eh. At anong ginawa ng dalawa? Sumunod kay Jesus. Oo, alam ko may pangarap ka sa buhay mo. Oo, alam ko may pangarap yung tatay mo sa'yo. May pangarap ang kung sino-sino sa'yo. Anak, mag-abogado ka na lang kaya. Anak, magsundalo ka na lang kaya. Mag-doktor ka na lang din kaya, anak. Alam mo, tayong mga magulang, may pangarap tayo sa ating mga anak o sa kasi namang tao. Pero dapat huwag natin pinipilit yan. Kaya nga ang baby hindi pinipinyagan. Ang baby iniaalay sa Panginoon para sabihin sa Panginoon, Lord, sa'yo ito nagmula. Kung ano ang gusto mo sa baby ito, so be it. I'm not the owner of this baby. I'm just a steward of the baby. Ako'y tagapamahala lamang ng sanggol na ito. Kung ano ang gusto mo sa batang ito, masunod at pag-anak. Amen? Amen! Kaya kung tinatawag ka ng Lord into full-time ministry, huwag ka nang patumpik-tumpik pa. Ang dami mong pangarap. Pupunta ka ng Amerika, ng Canada. Kung ano-anong pangarap mo sa buhay.
Gusto mo, magpunta ka sa ibang bansa, doon ka na makapag-asawa ng foreigner. Ayaw mo ng Pilipino, ang gusto mo, kinky ang buhok at paitim. And immediately, they left the boat and their father and followed him. Pati tatay. Siguro. Tingin mo sa akin sa harapan. Siguro, natulad na yung tatay nila eh. Tatay. Paano yung mga pangarap ko sa inyo? Mga anak! Sa hinagap, hindi ko pinangarap na magbabong buhay kayo. Paano na yung tongits natin, paninigrin natin, magsusukal natin? Paano na yung mga pangarap natin sa buhay? Paano na? Who will be my successor now? Hello? Tama pa ho ba rito? Kaya alam mo, nung tinawag ko ng Lord in the full-time ministry, ito ang tuwahin nanay ko. Aba, magkakaanak ako ng lingkod ng Diyos. Hallelujah! Eh marami, tinatawag na nga ng Panginoon, an honor, a privilege, no? Ayaw-ayaw pa. Tinatawag na nga ng Panginoon yung kanilang anak, ayaw-ayaw pa. Anak, huwag ka maglilingkod kay Kristo. Kawawa ka naman. Kawawa ka naman, anak. Tingnan mo yung mukha mo na yan, na napakakinis, napakaputis. Baka wala ka ng pambili ng buns, ng Mighty Buns. Magpakinis ang mukha mo, anak. Naku, anak, yung tulugan mo ron, anak. Anong klase ba yung anak mo? Yung tulugan mo ron, anak. Baka kung saan ka matutulog doon, anak. Dito pa naman, anak, pinapay-payang kita. Hello? May tao pa mo ba rito? And immediately, they left the boat and their father and followed him. May tao pa ho ba rito? Mga minamahal, may mga tinawag po ang Panginoon para mag-full time. Sila ang nakatalaga sa Diyos. Amen po ba? Tuloy-tuloy sila maglilingkod sa Diyos all the days of their lives. Amen. At tayo naman, may tao pa ho ba rito? Sa unang kita natin, dapat sa Diyos yan. Amen? Amen po ba? At hindi lamang yung unang kita natin, kita pa ho ba rito, tuwing unang buwan ng taon, ibinibigay dapat natin yan kay Lord. Anong buwan ngayon? January. Binibigay natin dapat ang para kay Lord. Eh pag binigay ko yung, ilang buwan ba sa loob ng isang buwan, ay isang taon? How many months in a year? 12. Kung yung isang buwan, ibigay mo kay Lord, how many months ang naiwan? Ang natira? 11. Lugi ka ba? Hindi. Isa lang naman kay Lord eh. 11 natira sa'yo eh. Hindi ka lugi. Nakikinig pa ho ba tayo? Nehemiah, chapter 10, verse 35. We also assume responsibility for bringing to the house of the Lord each year. Pakisabi, each year. Each year. Eh, lingkod ng Diyos, nakapagbigay na ako ng first fruits last year eh. Magbibigay ba uli ako ngayong taong ito ngayong taong ito? We also assume responsibility for bringing to the house of the Lord each year. Pakisabi, each year. Ano sa Tagalog each year? Kada taon. Taon-taon. Taon-taon ay dapat tayo ay nagbibigay ng first fruits of our crops of every fruit tree. Taon-taon. Brethren, now is the day or now is the perfect time to give our first fruits. Pag nagbigay ka ng first fruits, hindi ka na magbibigay ng tithes kasi binigay mo na yung first fruits eh. Pag ikaw ay nagbigay ng first fruits, hindi ka na magbibigay ng sacrificial giving kasi binigay mo na yung first fruits mo eh. Nakikinig pa ba tayo? Wala nang natira dyan. Diba? Kunyari, magkano sawat mo isang buwan? Kunyari, sa sawat mo, January, 50,000. Tama? So, ibibigay mo lahat ng 50,000 mo. Amen po ba? That month, wala kang tithes. Right? That month, you have no offerings, right? But the following month, February, magsimula ka ulit magbigay ng tithes and sacrificial giving and offering. Right? Nakuha ninyo ako? Naintindihan ninyo ako? Ganun po yun.
Pakisabi, each year. We also assume responsibility for bringing to the house of the Lord each year the first fruits of our crops and of every fruit tree. Each year, taon-taon. Kaya ngayon, 2011, nagbigay ka ba ng first fruits? 2012 na po ngayon. We have to give our first fruits, our 1-month salary to the Lord. At yan ay ating ipapagpasalamat sa Panginoon at planado na po yan. Yung mga ibibigay niyong first fruits, hindi ko po ibubulsa yan. At hindi ko po binubulsa yan. At hindi po ako humahawak ng pera niyo, hindi rin po ako nagbibilang. Kung doon sa ibang church, yung pastor, asawa ng pastor ang nagbibilang, sila humahawak ng church ng pera dito, hindi po ayan, sila po nagbibilang doon. Sineseparate po nila yan. Hindi rin po ako humahawak ng account ng bangko natin, hindi rin po ako. Ako lang po ang nagtatanong, magkano na ba pera natin, ilan na nababa, ilan na pumasok, yun lang ang trabaho ko. At pamahalaan sila kung saan dapat gamitin. Nakikinig ng pahubat tayo. Amen po ba? Balikan natin yung Proverbs 3:9 and 10. Proverbs 3:9 and 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Verse 10, Proverbs 3:9 and 10. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. May pangako ang Diyos, kapag binibigay natin ang ating first fruits, yung unang sahod mo sa trabaho mo, sa unang sahod mo sa pag-alis mo, sa pagsamo, etc., etc., unang buwan mo, unang sahod mo. Pag ibibigay mo sa Panginoon yan, may pangako ang Diyos. At kung ibibigay mo every year, Nehemiah 10:35, ang first fruits mo, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Nakikinig pa mo ba tayo? Amen? Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayong lahat ay umuho at tumigil. Hallelujah. Sige po, bow down our heads and close our eyes. Hallelujah. At habang tayong lahat ay nakayong at nakapikit, tinanggap mo na ba si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo? Kung di mo pa tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, iniimbitahan kita. Naisuko na ang buhay mo ngayon kay Jesus. Magpadiglob sa kanyang pagsisina sa bisyo at mga kasalanan. At ang Diyos ay nagpapatawad, handa kanyang baguhin, hindi ka lang patawarin, lilinisin ka sa lahat ng kalikuan. At ang Diyos ay nagpapagaling at gumagawa siya ng himala, mga panalangin mo isasagutin ng Diyos higit pa sa iyong inaasahan. Hindi lang masasagot ng Diyos yan kapag hindi niya kalooban o baka hindi patayin. Pero pag kalooban niya at tayin niya, para sasagutin niya yan dahil ganun ang Panginoon. Kaya kung hindi pa si Christ, ang Panginoon, ang Diyos mo, ang tagapaglas mo, iniimbitahan kita, make Him as your God, Lord, and Savior now. Kasi kung hindi mo ito gagawin ngayon, baka bukas huli na ang lahat. Baka bigla tayong mamatay, mawala tayo sa mundong ibabaw, ito huli na ang lahat. Pupunta tayo ng impyerno. Kung kanina, nabanggit ko yung loto, sugal, nagsusugal ka ba hanggang ngayon? Bakit hindi mo surrender sa Diyos yan? Hanggang ngayon, naninigarilyo ka pa, umiinom ka pa ng alak. O, alam mo, gumagawa ka pa ng bisyo. Minsan, alam mo na yung totoo Nakapagbasa ka ng Bible, narinig mo na yung totoo Naipangaral na Huwag mo nang pagmatikasin pa ang puso mo. Kasi baka isang araw, maging huli na ang lahat sa buhay mo. Alam mo nga, dapat nga matawa ka Kasi napapadaanan yung bisyo mo Pagkakataon para makapagsisi ka ng iyong kasalanan. Paano kung hindi mapapadaanan yan? Paano ka makakapagsisi ng iyong kasalanan? So hindi ka makakapagsisi. Walang nagpikwento ng buhay mo, nagbubulong ng buhay mo. Kaya na kung magkamisan, talagang nai-expose ka talaga Ang totoo naman talaga, wala namang gusto alamin ng buhay mo Kaya lang sa gusto natin talagang nakikita Nai-expose yung buhay mo, nalalantad Ang tanong, handa ka na ba magtuwid ng landas? Handa ka na ba magsisi ng iyong kasalanan?
Kung handa na, gawin mo na ngayon. Taas natin ang ating dalawang kamay patungkol ng langit. At sumunod ang lahat sa maikling panalangin ito, sabihin mo, Panginoong Hesus, salamat po. Pinaalalahanan mo ako ngayon. Nasaktan ho ako talaga. Parang napahiya nga eh. Pero salamat po. Pagmamahal po yan eh. Sapagkat ayaw mo pong mapunta ako ng impyerno. Pinapalambot ko ngayon ang aking puso. Nagsisisi ng kasalanan. Handa nang magbagong buhay. Handa nang magtawid ng landas. Bukas ngayon ang aking puso, Jesus. Pumasok ka bilang Lord and Savior ng aking buhay. Sa oras na ito, linisin mo akong tunay. Gawin mo ako isang tunay na Kristiyano ayon sa ibig mo. Makinig kong maigi ang lahat. Kung ito'y pinanalangin mo ng taos sa puso mo at talagang handang-handa ka na sa pagbabagong buhay, I will pray for your deliverance. Taas mo ang dalawang kamay mo. Panginoon, kilala mo siya na nagluluto, nagbibisyo, nagsusugal. Kilala mo siya na umiinom ng alak, na drugs, na sabon, nagmamariwana. Kilala mo siya na bakla, na tomboy. Kilala mo siya na nasa bisyo at kasalanan. Kilala mo siya, Panginoon. At sa oras na ito, siya po ay nag-decide. At sumunod po sa prayer na ito, na handa na pong magbagong buhay. Father God, set him free, I pray. Set her free, I pray, in Jesus' name. In the mighty name of Jesus Christ, na sana manibigay. Hindi na siya magsusugal. Hindi siya maiinom ng alak. Hindi na siya magbibisyo. Hindi na siya bakla. Hindi na siya tomboy. Papalitan mo ang kanyang paglasa, Panginoon. Ang kanyang pagramdam, ang kanyang pandama. Bibigyan mo siya ng kasipagan, Panginoon, sa patuloy na pagsunod sa iyo, paglilingkod sa iyo, pagmamahal sa iyo. Bibigyan mo siya ng kasipagan sa pagbabasa ng Bible, pananalangin. Pagpupurit, pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Oh, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the living God. Kurakya ka lang masiribiyanda. At sa oras din pong ito, dakilang Ama, hipuin mo rin ang kanilang karamdaman, dakilang Diyos. Yes, hallelujah. Sige, ipatong mo yung kamay mo sa puso mo o kaya sa bahagi ng may... Sa puso na lang, sa puso na lang. Kasi minsan marami kayong sakit eh. Minsan naman marami kayong prayer request. Patong mo sa puso mo, kamay mo. Sabihin mo sa Panginoon ang takot mo, ang kaba mo, pag-aalala mo. Sabihin mo sa Panginoon ang kahilingan mong panalangin. Sabihin mo sa Panginoon ang maganda mong pangarap. Sabihin mo sa Panginoon, hakarabashirmihan na, ang kagalingan, ang hiwalang kinakailangan mo. At damandam ako ang kapangyarihan ng Diyos. Kanina pa lang sa pagsisimula ng ating gawain, pagpasok ko sa lugar na ito, I saw a cloud of glory. A Shekinah, a visible cloud of glory. Nakita ko yun. Kaya ako'y naiyak. Sinasamahan tayo ng Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ. Hindi ko na po maisa-isa pa ang inyong kahilingang panalangin. Pero pakinggan mo ito. Damang-dama mo sa puso mo, pinapagaling ka ng Diyos. Damang-dama mo sa puso mo, gumagawa ang Diyos ng himala. Damang-dama mo sa puso mo, dinidinig ng Diyos ang prayer mo. Ang magaganda mong pangarap ay binibigyan ng Lord ng katuparan. Kurarawashi kirabihan. So receive it right now in Jesus' name. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. So receive it. Take it in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Worship ministers, receive your healing, receive your miracle, receive your deliverance, receive
the blessings of the Lord. Receive all the answers of the living God. Tanggapin mo ang galingan. Tanggapin mo himala. Tanggapin mo ang kalakasan ng Panginoon. Tanggapin mo. Yes, God. In every circumstance, to find a chance to take you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. Sige, sabihin mo sa Panginoon ang pangangailangan mo sa pag-aaral mo. Sabihin mo sa Panginoon ang pangangailangan mo sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa pag-abroad mo, at yan sa pamumuhay mo sa abroad, kayo nakikinig at nanonood. Come on, tell it to God. Sabihin niyo sa Panginoon. Nakikinig kayo ng Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon ang patungkol sa pag-aaral mo, patungkol sa trabaho, patungkol sa negosyo mo, patungkol sa paghahanap buhay mo, patungkol sa pag-abroad mo, mga pamumuhay mo dyan sa abroad. Ikaw na nariyan at nakikinig at nanonood ka ngayon. Come on, sabihin mo sa Panginoon. Hingin mo. Sabihin mo sa Panginoon ang magandang nasa ng buhay mo, ng puso mo. Sige, sabihin mo. Sabihin mo, Lord, gusto mo guminhawa ang buhay mo. Gusto mo matagalan, gusto mo yumaman. Say it to God. Gusto mo ako makaahon. Ayoko na sa lugar na ito. Ayoko na sa bahay na ito. Sabihin mo. Come on, say it. Pagpalain mo ako. Pagpalain mo ang pag-aaral, trabaho, negosyo mo. Gusto mo karoon mataas na grade, honor, etc. Mental trophies. Sige, kausapin mo ang Panginoon. Sige. Ilapit mo ang trabaho ng iyong mga magulang, ng iyong kapatid, ng iyong mga mahal sa buhay. Ilapit mo sa Diyos. Come on. Come on. Hallelujah. Yes. At ngayong nasabi mo sa Panginoon, manalangin tayo. Taas mo dalawang kamay mo sa langit. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Yes, everybody that are watching and listening right now, lift up your voices to God and we will pray. Hallelujah. That the Lord will bless your studies. That the Lord will bless your jobs. That the Lord will bless your business. Yes. Yung pag-abroad mo at ang pamumuhay mo dyan sa abroad. Wherever you are right now, may the Lord bless you. Bigyan ka ng Diyos ng maraming customer. Bigyan ka ng Diyos ng maraming kliyente. Pagpalain ng Diyos ang iyong hanap buhay at ang iyong negosyo. At patuloy kang bigyan ng Diyos ang kalakasan at kalusugan upang sa ganoon patuloy mo mapamahalaan ng maayos ang iyong negosyo at makapagtrabaho ka ng maayos. Panginoon, nakita mo po ang mga kamay na iyon. May-extend mo ngayon at Diyos ang iyong miraculous hands. Abutin mo po sila, Ama. Wala po silang inaasahan kundi Ikaw. Wala po kaming inaasahan kundi Ikaw. Oh, hallelujah! Kapatid, magulang, minamahalan ako. Damandam ako ng Panginoon ay inaabot ka ngayon sa oras na ito. Yes, inaabot ka ngayon ng mapagpalang kamay ng Diyos, mapaghimalang kamay ng Diyos kung paano mga Israelita ng panahon nila sa kanilang kahirapan, sa kanilang kagipitan, sa kanilang sa kapihan nila, sa mga pang-aapi ng mga Egyptian sa kanila. Inabot sila ng Panginoon. The Lord outstretched His mighty hand and do wonders and miracles in their midst. Ganon din naman sa ating kalagitnaan ngayon. Gumagawa ngayon ang Diyos ng himala. Huwag kang titilat. Manatili ang nakayoko. Manatili ang nakapigit. Yes, Father, let it blow. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. You, Lord, Let it blow. Let it blow. Let it blow. Yes. Receive your healing. Receive your miracle. Receive your deliverance. Receive your breakthrough. Breakthrough in finances. Breakthrough in everything. In every aspect and in every areas of our lives. Hallelujah. in every circumstance, Riya kata masyante. to
find a chance Hallelujah! to take Hallelujah! you. Hallelujah! I was made to love you. I was made to glorify your name and to obey you, Lord. Yes! Don't be worried. Receive the blessings of God. Success and victory and promotions of God. Intended for His children. We are His children. Because we put our faith. We believe. So what the Lord Jesus Christ did on the cross of the Calvary. He died for us. God became man and died for us. Hallelujah! For the very last time. Panginoon, noon kami ay hindi nagpapatotoo. Noon kami hindi nag-i-evangelize at kami wala pa sa iyo. Pero ngayon dahil kami Kristiyano na at nagbalik loob na sa iyo, kami magpapatotoo, ipapatotoo namin ang mga magagandang bagay na ginagawa niyo sa aming mga buhay. Ang mga pagbabago ninyo, ang mga pagpapagaling niyo at mga pagtugon niyo sa aming mga panalangin. Sasabihin namin sa maraming tao, kung sila rin naman, mailapit namin sa maligtas din naman dakilang Diyos. Kasabay nito, Ama, ibibigay namin ang aming tithes, ang aming offerings at ano mang dapat namin ibigay sa iyo, Panginoon. Lahat ng mga ipinangako namin, Ama, tutuparin namin dakilang Diyos. At sa unang buwan ng taong ito, ibibigay namin ang first fruits namin dakilang Diyos. No excuses, no reasonings, no alibis, Father God. Immediately, at once, we will follow you, Lord. We will obey you, God. Hallelujah. And you will bless us abundantly. Lord, kami, Panginoon, ay mag-overflow sa blessings sa ilang naman. Hallelujah. At sa oras na ito, sa lahat ng mga magbibigay ng first fruits at tayo magbibigay ng first fruits, taas ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Ngayon pa lang, dakilang Ama, ang mga ibinigay ng first fruits sa mga nagbigay na, at ang mga magbibigay pa lang, Panginoon, balutan mo namin dugon na napusa ko sa Kalbaryo. And even I pray, Father God, for the Holy Spirit to multiply, Lord, all these blessings, Panginoon, at magamit ito, Ama, para sa kalubarating ng dakilang pangalan. In the mighty name of Jesus. At pagpalain mo sila, Ama, at anuman ang hadlan ng kaaway upang pigilan ng bawat isa at mapigilan ng bawat isa sa patuloy na pagbibigay ng first fruits. Lord, pinapalayas namin sa pangalan ni Kristo Jesus. At patuloy kaming mga magbigay. At anuman ang hadlang mo sa tanas upang ang iglesyang ito ay patuloy na guminhawa, yumaman, pumalawag pa itaas, mabaymbulong pa itaas. At patuloy na magamit ni Lord mightily effectively in this final hour to win the world for Jesus. At tanas, layas! In Jesus' name, the Son of the living God. At patuloy mong pagpalain naman ang iyong alipin na ito, Panginoon, na ginawa mong anak, ginawa mong kaibigan, ginawa mong lingkod mo, Panginoon. Pagpalain mo ang aking may bahay, ang aming tatlong anak, Panginoon. Pagpalain yung aming mga mahal sa buhay, ang lahat ng leader ng iglesyang ito, lahat ng attendee ng iglesyang ito. Pagpalain mo nga po, Ama. Salamat, Panginoon, pati ang aming mga mahal sa buhay, pinapagpala mo rin. Hanggang kalintitang kamag-anakan, kaapu-apuhan, pinapagpala niyo po, Ama, lahat ng aming lipi,
aming angkan pinapagpala mo, dakilang Diyos. At hindi namin nakalimutan ipanalangin ang aming bansa. Iligtas yung aming bansa. Pagpalain yung aming bansa. Lord, gawin yung Kristiyano si Pinoy. Gawin yung Kristiyano ang mga Supreme Court Justices. Ang Court of Appeals Justices. Sandigan Bayan Justices. Ombudsman. AFP. PNP. BMP. All government officials, Father God, hallelujah. Iligtas niyo, Panginoon, even the private sectors, bisitahin niyo nga po, Ama. Iligtas niyo, Ama. Gawin niyo Kristiyanong lahat, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Tanggalin niyo ang katiwalian sa aming bansa. Lahat ng hindi tama sa aming bansa. Alisin niyo, Panginoon! Maghari ka, Panginoon, sa aming bansa. The Philippines is for Jesus. The Philippines belongs to Jesus. The Philippines is the kingdom of Jesus. At Panginoong Diyos, itong panalangin namin sa aming bansa, ganoon din ang panalangin namin sa buong mundo. Kung ano yung prayer namin sa aming minamahal na bansa, ganoon din sa kanila, Panginoon. At higit sa lahat, Ama, ibagsak mo ang lahat ng kulto sa aming bansa. Itumba mo ang lahat ng kulto sa aming bansa. At sa lahat ng bansa sa buong mundo, iba mo na ito. Patuloy mo iyangat ang iyong kaharian, ang iyong gawain, ang iyong tunay na Diyos, ang iyong tunay na fellowship sa mundong ibabaw na ito. Patuloy na magningning, Panginoon, at gamitin mo mightily effectively in this final hour. Salamat po, Diyos, ang marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Iligay natin ang mga offering